Ang ni Felix. Kita niyo ba? Madilim kasi tingnan, no? Dali, iakyat ko ng ano. Ako lang bilhin ko mamaya. Pagkatapos ko dito, guys, yun, mamimili na mamamalingki ako. Isasama ko kayo. Mapapalaban na naman yung likod natin. Kaya ako nag-exercise din, guys, kasi pag wala akong exercise, wala na akong panglaban, pangbuhat ng ano ko, yung grocery ko. Bukin ko natin. Pabusan ko na, bili ako ng bago. Yummy guys, oh. Guys, update ko nga pala kayo dun sa in-applyan ko na stimulator. Hindi siya na-approve guys. Ni-decline siya nung mga doctors na nag-check, na gumawa ng documentation. And meron silang sinasuggest na mas fit sa aking needs. So, okay lang din guys. Sabi ko nga kung ano yung makakabuti sa akin ay okay lang. And then, meron akong rights to submit an appeal. So, hindi muna ako nag-decide guys. Nag-gather ako ng info to make my decision final. To finalize my decision. So, nag-join ako sa groups ng mga yung mayroong ganun na stimulator or support. And sabi nila guys, pala yun? Every 2 weeks papalitan yung electrodes. Aside kasi sa mahal yung na yun guys, yung stimulator na yun. Kasi mga neuros gumawa nun ni doctors. Sila yung parang nag-conduct nun. Kailangan ng kailangan ng electrodes. So every 2 weeks siyang papalitan. So mayroong mga nag-post doon guys na tinawag nila na luxury daw. Kasi mahal. So ibig sabihin mahal. And then, nagtanong ako kung gaano sila kadalas nagpapalit ng electrodes. Alam niyo ba guys, every 2 weeks pa lang kailangan siyang palitan. Buti na lang din, nag-research ako. So ngayon guys, parang hindi ko masyado parang okay lang sa akin na hindi nila na-approve. Kasi what I found out na yun pala, kailangan pala yun ng maintenance. So parang ayoko nun guys, yung kailangan ko pang mag-isip ng Siyempre, hindi ko naman guys, hindi ko naman ma-afford yung magme-maintenance pa ako ng every 2 weeks na electrodes. Siyempre, yung stimulator, kaya nga pagkamahal-mahal niyan kasi pang matagalan dapat, diba? Tapos, along the way guys, sa mga trial na, all in all, 2 months na trial na ginawa ko, minsan siya guys, nag-error siya. Huli! Nag-a-alarm siya guys kapag mayroong something. Tapos, yun, kailangan ko siyang tanggalin, kabit ulit, ganyan. Tapos, yung may mga reklamo din na iba na nagkakarashes sila kasi kailangan direct siya sa skin mo babasain mo siya ng water, tapos direct siya sa skin. Yun, may mga siya guys, may mga disadvantages siya. So yeah, binalita ko sa sa therapist ko na she was so sad kasi gusto niya nga mag-appeal kaagad mag-appeal siya kaagad. Tapos nung pinakita ko yung yung suggestion, kasi hinihintay ko din yung letter ng health insurance ko. So in-inform nila ako na yun decline nga, and then kasabay nung kung anong unit ang gustong i-recommend sa akin. So pinakita ko sa therapist ko, naging naman din siya, parang interesado din siya. Pero nung una sabi niya hindi tayo mag-stop mag-appeal nga, gusto niya nga mag-appeal. Pero ako parang that time na din ako, skeptic na din ako guys, kasi to be honest, hindi ako na nasad man lang nung sinabi na hindi nila ma-approve kasi they want much better for me. Tapos nalaman ko pa na yun, kailangan pala ng maintenance na yung iba, every 3 hours a day lang nila ginagamit guys. Samantalang yung akin, I use it like almost the whole day. Gabi ko lang siya at inaalis kapag matutulog na. So imagine that.
mas lalong madaling maubos yung electrodes kapag ganun yung gamit, 'di ba? So yun guys, okay lang din sa akin. I just let go. Tapos sabi ko nga sa isip-isip ko, what is meant for me, come to me, no? So ganun yung mentality ko ngayon guys. Hindi ko na I let go the control. You know what I mean? Gusto ko kung ano lang yung for me, yun. I'm open arms akong tatanggapin. Pero kung hindi, okay. No worries, guys. Yes. So, yun na nga, guys. In-inform ako ng aking health insurance na kung gusto ko raw mag-appeal ay isubmit ko lang yung letter from my neurology at saka from my therapist. Pero hindi na ako mag-a-appeal. As I've said, I think okay naman din yung ipapalit nila kasi yun, mga doctors yun eh. So, yun, bukas guys, merong pupunta dito na magkakandak din ng assessment. Tapos, bibigay ko na, panibagong naman to guys, lakaran na naman to. Pupunta naman ang neurology, bibigay kung ano yun. Tapos, yeah, sila. Alam niyo pa guys, itong oras na to na matapos ko yung aking workout is accomplishment na sa akin. Kahit na wala akong trabaho dito, wala akong ginagawa, makapag-exercise lang ako, okay na, parang buo na yung araw. Kasi meron talagang time na wala akong gana, wala. Yun, yung mga nakaraang, basta mahaba-habang panahon ako na hindi ko nagawa tong routine ko. Very sa akin to guys, very important. Kaya from now on talaga, kahit anong distraction pa dyan, priority ko talaga ito. Kasi nakakatulong siya sa akin. Ever since naman, ito talaga yung nakatulong sa akin. Parang nag-start akong gawin to, 13 years old yata. Mga teenager ako nun. Yun. Tapos nung, after ko mag-aneurysma, yun, lagi akong malungkot. Tapos nung nag-start ako mag-workout, doon medyo, na-lift up na yung aking, mood. Now guys, sikapin, kung kay, lalo na yung tayong siya, yung parang nag-iedad na. Nung ko siya guys, napansin ko siya na naglo-low na yung aking, yung threshold ng aking energy, ng energy. Siya, nung 30 something na, mga 36 siguro, ganun. Nag-iiba talaga siya guys, hindi na kagaya dati. Kaya, para para ma-maintain natin ba yung ating muscle, yung ating posture, yung paggalaw ba, kasi kapag hindi natin siya ini-stretch yung katawan, mahirapan tayo kahit basic lang guys, yung pagdampot ng bagay pag may nahulog sa or whatever, no? Ang hirap gawin. Yeah, hindi naman kailangan guys yung mag-cardio or stretching lang, okay na, banat-banat lang, magaganon lang. Gaganon lang, ikot-ikot, gaganon. Sa amin naman, sa amin mga kakapatid, yung bunso din namin, mahilig din siya mag-workout, nagja-jogging siya. Tapos guys, sa mga kapatid ko, tapos sa kapatid ko naman guys, yung aming panganay, at saka yung mga dalawang kapatid ko guys, na medyo sila ba, medyo mataba. Ini-encourage ko din na mag-workout, mag-exercise sila. Ayun, kasi nakikita ko yung talagang benefits niya Gusto kong ma-share ba. Alam mo yun? Siyempre, mga mahal natin sa buhay, kaya gusto rin natin maging healthy sila. Ayan po ang ating Felix. Yun po yung ating labas. Dito sa aking sala, no? Ang ganda, ang ganda. Parang therapeutic siya tingnan. Happy na si Mami nakapag-exercise. O, diba? Ay, okay na ako dun guys. Buo na yung araw ko. Hinihintay ko yung therapist ko na kasi sabi niya, dahil nga wala kaming holiday nga sa Huwebes. Hinihintay ko na mag-text siya. Sabi niya kung may vacant, iurong ko yung yung para sa Thursday mo na appointment. Baka gawin natin Wednesday. Hindi naman siya nag-text, so wala akong gagawin guys. Yeah, wala rin today, so wala rin bukas, holiday rin bukas. Pero kung maganda yung weather bukas, hopefully baka mamasyal na lang ako bukas. Ngayon. Mamasyal ako bukas, guys. Punta ako ng Dusseldorf. Maiba naman yung ating environment. Okay. Nakita ko dun sa last vlog ko, guys. Pasensya na. Yun yung
tawag dito, meron kasi akong ano ba, wet pads ba na panglinis, pero instead na ano, clear, lalong nakadumi tingnan. So ito na, gumamit na ako yung pang glass talaga, guys. Ay, Diyos mio, Marimar. Ito, pang glass talaga ito, kaya kikintab na yan. At saka ano nasa, tawag dito, yung pagka may araw, kahit malinis naman siya tingnan, hindi mo pansin na madumi, tapos yung may araw ba, kitang-kita talaga, wala kang maitago na dumi. Pero ayan, linisin ko na siya, guys. Nahiya ako sa inyo ba? Nasabihin, ano ba yan? Di man lang malinis yung bintana, salamin. Hindi ko pa nga rin nalilinis yung bintana ko, guys. Linisin ko na lang ngayon yung bintana ko, guys, kasi gusto kong maglakwat sa bukas. So ngayon ako maglinis ng bintana, perfect kasi hindi mainit. Ano siya, cloudy, I mean, bulky. Naging bulky na tuloy. German yung bulk, guys, German word. Bulky means cloudy. So maganda maglinis today kasi hindi mainit. Oops. Nag-ano yung sigmura ko, naamoy ko yung glass cleaner. Ito, guys, ang gamit ko. Tingnan nyo si Felix. Kahit saan ako nandun siya. Ayun na naman. Magpapansin na naman, mami. Hello! Hello, mga palangga. Uy! Wait lang ba? Uy! Ipangambog ta sa ka. Tingnan mo, ang cute po. Wait lang, Lex. Mailap lang siya. Mailap. Tingnan niyo sa camera. Ang cute-cute. Ang baby. Sige na. Sige, Lex. Pupunta po ako sa basement para kunin yung aking mga laundry. So natuyo na siya. Last few days ko pa yun, naiwan yung ko, besh, yung bag na paglalagyan ko. Iwanin ko na kayo dyan, guys. Iwanin ko na kayo. Dalhin ko to brace sa aking ankle. Ano ba yun? Joints. Hindi siya nagamit, guys. Binili ko lang siya, hindi siya nagamit. So dadalhin ko siya. Iakyat ko para magamit ko. Pinangakot kasi ito ni dito pinangbaba niya yung mga gamit doon.